Ang asawa ko ay palihim na uminom ng contraceptive pills, at nalaman kong dahil pala ito sa pakikipagrelasyon niya sa kanilang department manager. Nang malaman ko ito, hindi lang ako hindi nagpadalos-dalos. Lihim ko pang kinalap ang mga ebidensya ng kanilang panloloko, at ang naging wakas ay labis na nagbigay sa akin ng kapayapaan. Noong maulang araw ng Marso, nakaupo ako sa opisina at nakatitig sa screen ng aking computer. Nag-vibrate ang aking telepono at nag-message si Wang Xiaoyi sa WeChat. Asawa ko, magpapacheck up ako ngayon, baka gabihin ako ng uwi. Sige, alagaan mo ang sarili mo, tugon ko ng mekanikal. 5 taon na kaming kasal, at taon-taon siyang nagpapacheck up, na dati ay mabuting bagay. Pero ngayong taon, hindi ko alam kung bakit, may nararamdaman akong hindi maipaliwanag na kaba. 4:00 ng hapon. Maaga akong umuwi. Pagtulak ko sa pinto, tahimik ang bahay, nakalapag ang bag ni Wang Xiaoyi sa sofa. Pero wala siya roon. Xiaoyi, tawag ko. Pero walang sumagot. Pagpasok ko sa silid tulugan, magulo ang mga sapin sa kama. At may bakas ng pabango sa unan na hindi naman brand na ginagamit ni Wang Xiaoyi. Napakunot ang noo ko. At nang kukuha na sana ako ng tubig sa kusina, bigla kong narinig ang tunog ng tubig mula sa banyo. Asawa ko, nakauwi ka na pala. Boses ni Wang Xiaoyi ang narinig ko mula sa banyo, may bahid ng pagmamadali. Lanan. Kumusta ang check-up? Wala pa ang resulta, kukunin ko bukas. Naglakad ako patungo sa pinto ng banyo, at sa pamamagitan ng frosted glass ay nakita ko ang kanyang anino, naliligo siya. Medyo nagmamadali ang kanyang mga kilos. Hindi ba't hapon ka dapat magpapacheck up? Bakit ang aga mong nakauwi? Tumahimik ng ilang segundo sa loob ng banyo, saka sumagot si Wang Xiaoyi. Pagkatapos ng check-up ay umuwi na ako. Natulog lang ako sandali sa bahay. Hindi na ako nagtanong pa at naglakad patungo sa sala. Hindi nakasara ang zipper ng bag niya sa sofa, at di sinasadyang nakita ko ang isang maliit na puting supot. Ito ang lalagyan ng gamot mula sa ospital. Nakaprenta roon ang City Central Hospital. Dahil sa kuryosidad, kinuha ko ito at tiningnan, nakasulat sa supot ng gamot. Emergency contraceptive, paraan ng paggamit. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay. Nang lumabas si Wang Xiaoyi sa banyo, naibalik ko na ang supot ng gamot sa dati nitong pwesto, at nagkunwaring walang nangyari. Nakaupo lang ako sa sofa at nanonood ng asawa ko, ano ang gusto mong kainin mamaya? Magluluto ako. Lumapit siya habang nakabathrobe, tumutulo pa ang tubig sa kanyang buhok. Kahit ano na lang. Sagot ko nang hindi man lang tumitingin. Sa hapunan, naging sobrang sweet ni Wang Xiaoyi. Panay ang lagay niya ng pagkain sa plato ko, at kusang nagkukwento tungkol sa kumpanya. Nga pala, may bagong boss kami sa bangko. Sang ang apelyido, mabait naman siya. Ibinalik ko ang chopsticks ko at tumingin sa kanya. Lalaki o babae? Lalaki, mas matanda sa'yo ng ilang taon. Divorced? Napakabagal ng pagkakasabi ni Wang Xiaoyi, pero napansin kong bahagyang kumislap ang kanyang mga mata. Nagpatuloy ako sa pagkain, habang ang iniisip ko ay ang supot ng gamot. Kailangan ba ng emergency contraceptive para sa check-up? Nang humiga na kami sa kama sa gabi, mabilis na nakatulog si Wang Xiaoyi, pero ako ay hindi makatulog. Paulit-ulit na umiikot sa isip ko ang mga kakaibang nangyari ngayong araw. 2:00 ng madaling araw, dahan-dahan akong bumangon. Nagpunta ako sa sala at kinuha ang cellphone ni Wang Xiaoyi. Ang password ay ang aming anibersaryo pa rin. Binuksan ko ang WeChat. Binasa ko ang mga chat history, ang grupo kasama ang mga katrabaho, ang usapan kasama ang nanay niya. At ang mga chat sa kaibigan ay mukhang normal naman lahat. Nang ibabalik ko na sana ang cellphone, may napansin akong kakaiba. Ngayong hapon, mula 1:00 hanggang 5:00, walang kahit anong post sa Moments si Wang Xiaoyi, at wala rin siyang ka-chat na kahit sino. Hindi ito normal, si Wang Xiaoyi ay mahilig sa social media, at hindi nawawala sa kamay niya ang cellphone. Maigi kong tiningnan ang kanyang call logs, 3:00 ng hapon, may isang tawag na tumagal ng 15 minuto. Ang nakarehistrong pangalan ay Boss Sang. Isinulat ko ang numerong ito, sa katahimik na bumalik sa kama. Nag-inat si Wang Xiaoyi sa kanyang panaginip at may binulong, nakinig akong mabuti. Parang ihuwag ang narinig ko. Kinabukasan ng umaga, sinabi ni Wang Xiaoyi na kukunin niya ang resulta ng check-up sa ospital. Sasama na ako sa iyo, mungkahi ko. Hindi na kailangan. Kaya ko na ito, pumasok ka na lang sa trabaho. Mabilis siyang tumanggi. Ipakita mo na lang sa akin ang report pag uwi mo, gusto ko lang malaman ang kalagayan ng kalusugan mo. Natigilan si Wang Xiaoyi. Saka umiti at sinabing, sige, walang problema. 10:00 ng umaga, nagdahilan akong may lalakarin, at sinundan ko ng sasakyan si Wang Xiaoyi. Hindi pa tungo sa ospital ang kanyang sasakyan, kundi dumiretso sa isang mamahaling kondominium sa sentro ng lungsod. Naghintay ako sa gate ng subdivision ng kalahating oras, at nakita ko si Wang Xiaoyi na lumabas ng gusali kasama ang isang lalaki. Ang lalaki ay nasa 35 ang edad, nakasuit at masasabing gwapo.
Ang pinakamahalaga, nang magyakap sila sa baba para magpaalaman, ang kilos na iyon ay malinaw na hindi relasyong magkatrabaho lang. Kumuha ako ng ilang litrato, pagkatapos ay pinaandar ko ang sasakyan at umalis. Pagsapit ng gabi, pag-uwi ni Wang Xiaoyi, dala niya ang resulta ng kanyang medical check-up. Asawa ko, lumabas na ang resulta, normal ang lahat. Iniabot niya sa akin ang ulat. Kinuha ko ito at maingat na binasa. Ang petsa sa ulat ay tama, kahapon nga. Normal ang lahat ng nakasaad, ngunit may napansin akong detalye. Ang oras ng check-up sa ulat ay mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Kung gayon, saan siya nagpunta ng hapon? Xiaoyi, sigurado ka bang nasa bahay ka lang natutulog kahapon ng hapon? Tanong ko nang may pag-aalinlangan. Siyempre naman, saan pa ba ako pupunta? Natural na sagot niya. Ngunit napansin kong bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Anong klaseng tao ang sang na yon? Pag-iba ko ng usapan. Isa lang siyang ordinaryong boss, magaling sa trabaho, sagot ni Wang Xiaoyi. Sabay pasok sa kusina para maghanda ng hapunan. Naupo ako sa sopa at kinuha ang cellphone ko para hanapin ang numerong iyon. Mabilis ko ring nahanap ang impormasyon, Sang AG. 38 taong gulang, vice-presidente ng isang sangay ng bangko, diborsyado. At may ilang ari-arian. Nang makita ko ang litrato, siya nga ang lalaking nakita ko kanina. Habang naghahapunan, nagkunwari akong walang pakialam at sinabing, ipakilala mo naman ako sa boss ninyong si Sangbalang Araw. Parang napakagaling niyang tao. Tumigil sa pagkuha ng pagkain si Wang Xiaoyi, masyado siyang busy. At hindi naman kami masyadong malapit. Hindi malapit. Paano kayo nagkaroon ng pribadong kontak sa isa't isa? Kailangan sa trabaho, normal lang yon. Medyo hindi natural ang kanyang tono. Pagkatapos kumain, nagkusa akong maghugas ng pinggan. Habang nasa kusina, narinig ko si Wang Xiaoyi na may kausap sa telepono sa sala. Mahina ang boses niya pero narinig ko ang ilang mahahalagang salita. Parang naghihinala na siya, mag-ingat ka, pag-usapan na lang natin pagkalipas ng ilang panahon. Tuluyan nang bumagsak ang loob ko. Ang aking asawa ay tunay ngang nagtataksil sa akin. Sa mga sumunod na araw, nagsimula akong lihim na magmasid sa bawat galaw ni Wang Xiaoyi. Biglang naging regular ang kanyang schedule. Papasok at uwi siya sa tamang oras, at sa bahay ay masipag na siyang gumagawa ng gawaing bahay at nakikipagkwentuhan sa akin. Ang kakaibang pagiging mapagmalasakit na ito ay lalong nagpatibay sa aking hinala na may tinatago siya. Noong Miyerkules ng gabi, sinabi ni Wang Xiaoyi na mag-o-overtime siya sa opisina para sa isang meeting. Anong oras ka uwi? Tanong ko. Maaaring lagpas alas 10 na, mauna ka na lang matulog. Pagkaalis niya, agad akong nagmaneho patungo sa opisina niya. Ilang palapag lang ang may ilaw sa gusali ng bangko, pero mula sa labas. Nakapatay ang lahat ng ilaw sa ikalawang palapag kung saan nagtatrabaho si Wang Xiaoyi. Naghintay ako hanggang alas 11 ng gabi. Pero hindi ko nakita si Wang Xiaoyi. Kinabukasan ng umaga, nagkunwari akong walang mali siya ang tanong ko. Anong oras natapos ang meeting kagabi? Mga alas 10 na medya na siguro, kaya medyo gabi na ako nakauwi. Sagot niya habang naglalagay ng makeup. Ano ang paksa ng meeting? Quarterly summary lang. Nakakabagot. Tumango ako at hindi na nagtanong pa. Pero may plano na ako sa isip ko. Kinahapunan, kumuha ako ng isang private investigator. Ang investigator ay isang lalaking nagngangalang Wang, nasa edad 40 mahigit, at mukhang napakarami ng karanasan. Ipinaliwanag ko ng maikli ang sitwasyon at ibinigay ang pangunahing impormasyon tungkol kay Sang AG. Marami na kaming nakitang ganitong kaso. Bigyan mo ako ng isang linggo, sisiguraduhin kong malalaman natin ang lahat. Kumpiyansa si Detective Wang. Humingi ako ng detalyadong ebidensya, mga litrato, audio recordings at video, mas detalyado, mas mabuti. Naiintindihan ko. Ang bayad ay 20,000, magbayad ka muna ng 10,000 deposito. Hindi na ako nagdalawang isip at agad na naglipat ng pera. Napakahusay ni Detective Wang, kinabukasan din ay nagsimula na siya. Una niyang inimbestigahan ang tirahan at routine ni Sang AG, at pagkatapos ay sinimulan niyang sundan si Wang Xiaoyi. Noong Biyernes ng hapon, ipinadala sa akin ni Detective Wang ang unang batch ng mga litrato. Ipinapakita sa mga litrato. Pagkatapos ng trabaho ni Wang Xiaoyi, hindi siya umuwi ng diretsyo kundi nagmaneho patungo sa isang mall. Sa parking lot ng mall, sumakay siya sa sasakyan ni Sang AG at nagtungo sila sa isang resort sa labas ng lungsod. Halos hindi ko na kayang tingnan ang mga sumunod na litrato. Magkahawak kamay silang naglakad papasok sa resort at nagyakap at naghalikan sa labas ng kwarto. Ang huling litrato ay may timestamp na alas 9 ng gabi. Lumabas silang dalawa sa kwarto na mukhang napakalapit sa isa't isa. Patuloy na tumutunog ang cellphone ko. At may mensahe mula kay Wang Xiaoyi, asawa ko, may salusalo kami ng mga katrabaho ko. Maaaring medyo mahuli ako ng uwi. Sa sandaling iyon, naramdaman kong tuluyan nang namatay ang damdamin ko. 5 taon kaming kasal, akala ko kilala ko siya, akala ko matatag ang aming relasyon.
Akala ko mahal niya ako. Ang lahat ng ito pala ay ilusyon ko lang. Pag-uwi ni Wang Xiaoy ng gabi, nakaratig na ako sa kama at nagpapanggap na tulog ng marahan siyang naligo at humiga sa tabi ko. Sa dilim, naamoy ko ang isang kakaibang bango sa kanya, hindi iyon ang pabangong nakasanayan niyang gamitin. Ito ay amoy ng kolog ng lalaki. Pinigilan ko ang aking galit at hindi nakatulog buong gabi. Sumunod na araw ay Sabado, sinabi ni Wang Xiaoy na mamamasyal siya kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Pag-alis niya, tinawagan ko si Detective Wang para magpatuloy sa pagbabantay. Kailangang makakuha kami ng mas matibay na ebidensya ngayong araw. Huwag kang mag-alala, ang 2 taong nakaschedule ngayon ay siguradong hindi papalampasin ang anumang detalye. 3:00 ng hapon, nagpadala ng mensahe si Detective Wang, nag-check-in sila sa Hilton Hotel, room 1208. Parang hinampas ng mabigat na martilyo ang dibdib ko. Hilton Hotel, iyon ang lugar kung saan kami nag-honeymoon. Hindi ko akalain na doon siya pupunta kasama ang ibang lalaki. Kailangan ko bang pumasok para kumuha ng litrato? Tanong ni Detective Wang. Hindi na, magbantay lang kayo sa labas, itala ang oras at lugar. 6:00 ng hapon, umuwi si Wang Xiaoy. Kumusta ang pamamasyal? Ano ang binili mo? Pilit akong ngumiti habang nagtatanong. Wala naman akong binili. Tumingin-tingin lang ako, sagot niya. Ngunit napansin kong wala siyang dalang kahit anong shopping bag. Nasaan ang kaibigan mo? Bakit hindi mo pinasabay kumain? Nauna na siya dahil may lakad pa. Umiwas ng tingin si Wang Xiaoy at mabilis na naglakad patungong banyo. Pinanood ko ang kanyang pagtalikod. Halo-halo ang nararamdaman ko. Ang babaeng ito, ang babaeng minahal ko ng 8 taon. At 5 taong naging asawa ko, ay nagagawa palang magsinungaling ng walang kurap. Sa hapunan, nagkunwari akong kaswal na nagtanong, masyado bang mabigat ang trabaho mo nitong mga nakaraang araw? Parang wala ka sa sarili. Wala naman, pagod lang siguro, nakayuko niyang sagot. Hindi ako matignan ng diretsyo. Gusto mo bang magbakasyon tayo para makapag-relax, gaya ng dati? Biglang tumingin sa akin si Wang Xiaoy at nakita ko ang bahagyang pagkalito sa kanyang mga mata, masyadong busy sa trabaho ngayon. Sa susunod na lang siguro. Sige, ayos lang, pagtango ko. Habang iniisip ko sa aking isipan, sa susunod, hihintayin mo bang maging mas matatag ang relasyon niyo ni Sang AG bago mo ako hiwalayan? Gabi, sinabi ni Wang Xiaoy na masama ang pakiramdam niya kaya maaga siyang natulog. Naupo ako sa sala. Habang tinitignan ang lahat ng litrato at dokumentong ipinadala ni Detective Wang, Sang AG, 38 taong gulang, 2 taon ng hiwalay. Ang dating asawa niya ay nakipaghiwalay dahil sa pangangaliwa nito, hindi ko akalain na ulitin niya ang ginawa niya. At ngayon ay ang asawa ko naman ang target niya. Naghanap pa ako ng impormasyon tungkol sa kanya sa internet. Kilala ang taong ito sa mundo ng pagbabangko dahil sa galing niyang dumiskarte. Sinasabing mahusay siyang maglaro ng kapangyarihan, hindi nakakapagtakang na humaling sa kanya si Wang Xiaoy. Pero hindi ko ito palalagpasin. Dahil pinili niyang magtaksil, huwag siyang magreklamo kung hindi ako magiging mabait. Kinuha ko ang aking cellphone. At sinimulang bumuo ng plano para sa aking ganti. Una, kailangang makalikom pa ako ng maraming ebidensya. Para masiguradong hawak ko ang alas sa korte. Pangalawa, kailangan kong alamin kung gaano nakatagal ang relasyon nila. At kung may kinalaman ba ito sa paglipat ng aming mga ari-arian. Sa huli, bibigyan ko sila ng isorpresa sa tamang panahon para malaman nila na ang pagtataksil ay may katumbas na kabayaran. 2:00 ng hating gabi, natanggap ko ang huling mensahe mula kay Detective Wang. Ayos na ang lahat ng mga nakuha nating ebidensya, ibibigay ko sa iyo ang report bukas. Bukod pa rito, may nadiskubre akong mahalagang impormasyon, ang relasyon nila ay tumatagal na ng hindi bababa sa 3 buwan. Bumili siya ng maraming bagong damit, at nagpalit pa ng ayos ng buhok. Inakala ko noon na gusto niya lang akong sorpresahin. Hindi ko akalain na para pala yon sa ibang lalaki. Pinatay ko ang aking cellphone at pumasok sa kwarto. Mahimbing na natutulog si Wang Xiaoy at may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi, hindi ko alam kung sino ang nasa kanyang panaginip. Humiga ako sa tabi niya habang pinagmamasdan ang mukhang dati labis kong hinahangaan. Ngunit ngayon ay wala na akong nararamdamang iba kundi lamig. Simula bukas, sisimulan ko na ang aking paghihiganti. Linggo ng umaga, nagkunwari akong walang alam at nagmungkahi, paano kaya kung maghiking tayo ngayon? Matagal na tayong hindi nakakapag-ehersisyo ng sabay. Habang nakatingin sa kanyang cellphone, hindi tumitingala si Wang Xiaoy at sinabing, may appointment ako sa aking kaibigan para sa beauty salon, sa ibang araw na lang. Na naman ang kanyang kaibigan. Sinadya kong magpakita ng pagkainis, masyado ka na yatang madalas makipagkita sa kaibigan mo. Hindi mo maintindihan ang pagkakaibigan ng mga babae. Sa wakas ay tumingala siya at tumingin sa akin, at saka busy ako sa trabaho, masama bang mag-relax sa weekend? Siyempre hindi, iniisip ko lang na dapat mas marami tayong oras para sa isa't isa.
Nanahimik si Wang Xiaoyi ng ilang segundo bago siya lumapit at yumakap sa akin, mahal. Nanahimik si Wang Xiaoyi ng ilang segundo pagkatapos ay lumapit siya at niyakap ako, asawa ko. Sa tingin mo ba ay pinabayaan na kita nitong mga nakaraang araw? Pagkatapos kong tapusin ang trabahong ito, magbabakasyon tayong mabuti. Pumunta tayo sa kung saan mo gustong pumunta. Ang yakap niya ay nakakadiri sa akin, ang galing umarte ng babaeng ito. Lalo pang humuhusay. Sige, maghihintay ako sa'yo. Hinaplos ko ang kanyang likod. Habang sa isip ko ay iniisip kung ano ang bagong diskobre ni Detective Wang para sa akin. Pagkaalis ni Wang Xiaoyi, natanggap ko ang detalyadong ulat mula kay Detective Wang. Ipinapakita ng ulat na ang pakikipagrelasyon ni Wang Xiaoyi at Sang AG ay nagsimula 3 buwan na ang nakalilipas sa isang internal training sa bangko. Bagong lipat lang si Sang AG sa sangay na yon, at si Wang Xiaoyi ang naatasang mamahala sa pag-aasikaso sa kanya. Sa salo-salo pagkatapos ng training, nagpakita si Sang AG ng malinaw na paghanga kay Wang Xiaoyi. Kinabukasan, nagsimula na silang madalas na mag-usap. Ang unang date nila ay sa isang tago na cafe. Sa unang pagkakataon na may nangyari sa kanila, dinala pa niya ang lalaking iyon sa ating bahay. Ipinapakita rin ng ulat na pinag-iisipan na ni Sang AG na ilantad ang relasyon nila ni Wang Xiaoyi, ngunit tila nag-aalinlangan pa si Wang Xiaoyi. Batay sa aming obserbasyon, mas mataas ang antas ng pagpapahalaga ng babae sa relasyong ito kaysa sa lalaki. Isinulat ni Detective Wang sa dulo ng ulat, iminumungkahi sa kliyente na manatiling kalmado, at kumuha pa ng mas maraming ebidensya bago gumawa ng aksyon. Huminga ako ng malalim, pinilit kong pakalmahin ang aking sarili. Tama si Detective Wang. Hindi pa ito ang oras para padalos-dalos. Kailangan ko pa ng mas maraming ebidensya, kailangan ko ng perpektong plano para sa pagganti. Hapon na, nagmaneho ako patungo sa subdivision na tinitirhan ni Sang AG. Ito ay isang upscale na komunidad. Maganda ang paligid at mahal ang presyo ng bahay. Ang makabili ng bahay dito ay nagpapatunay na talagang maganda ang kakayahang pinansyal ni Sang AG. Nag-obserba ako sa labas ng subdivision ng isang oras. At naintindihan ko ang paligid at ang distribusyon ng CE. Alas 7 ng gabi. Umuwi na si Wang Xiaoyi. Kumusta ang pagpapabeauty? Tanong ko. Ayos naman, talagang gumanda ang kutis ko. Lumakad siya sa harap ng salamin para tumingin. Ano sa tingin mo? Tiningnan ko siyang mabuti, talagang namumula ang kanyang mukha. Pero hindi ito mukhang epekto ng pagpapabeauty, kundi parang pamumula pagkatapos ng ehersisyo. Napakaganda. Nagkunwari akong humanga. Habang naghahapunan, ang cellphone ni Wang Xiaoyi ay hindi tumitigil sa pag-vibrate. Ilang beses niya itong tiningnan at sinabing, may emergency sa kumpanya. Pupunta muna ako sa balkonahe para tumawag. Sinundan ko siya ng palihim malapit sa balkonahe, narinig ko siyang nakikipag-usap sa isang tao. Hindi na pwedeng magpatuloy ng ganito, nagsisimula na siyang maghinala, kailangan ko ng oras, huwag kang magmadali. Pagkatapos ng tawag, mabilis akong bumalik sa dining room, nagkunwaring walang narinig. Nalutas ba ang problema sa trabaho? Tanong ko. Lanan. Maliit na bagay lang. Naupo siya at nagpatuloy sa pagkain, ngunit napansin kong bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Mukhang nakakaramdam na rin sila ng pressure. Gabi na. Nagdahilan ako na mag-o-overtime, pero ang totoo ay pupuntahan ko si Detective Wang. Kailangan ko ang mga recording ng kanilang tawag. Mahirap ito, mangangailangan ng ilang espesyal na kagamitan. Napakunot ang noo ni Detective Wang at tataas ang gastos. Kahit magkano pa yan. Gusto kong hawak ko ang bawat nilalaman ng kanilang tawag. Sige, sa loob ng 3 araw bibigyan kita ng sagot. Pag-uwi ko ng bahay, tulog na si Wang Xiaoyi. Dahan-dahan akong pumasok sa silid, nakita ko ang cellphone niya sa bedside table. Habang mahimbing siyang natutulog, kinuha ko ang kanyang cellphone para tingnan. Bukod sa mga normal na chat logs na nakita ko na, nakatuklas ako ng isang nakatagong chat API. Kailangan ng password para mabuksan ang API. Sinubukan ko ang ilang posibleng password. Lahat mali. Nang susuko na sana ako, biglang may naisip akong posibilidad. Ang kaarawan ni Sang AG. Inilagay ko ang mga numero ng kaarawan ni Sang AG na nakuha sa investigasyon ni Detective Wang. Bumukas ang API. Sa loob ay ang chat log ni Wang Xiaoyi at Sang AG, nagsimula 3 buwan na ang nakalilipas. Libu-libong mensahe na siksikan. Pinigilan ko ang aking galit at mabilis na binasa ang mga kamakailang mensahe. Sang AG, miss na kita, kailan tayo pwedeng magkita? Wang Xiaoyi, medyo naghihinala na si Mr. ngayon, kailangan nating mag-ingat. Sang AG, kung ganun, makipaghiwalay ka na sa kanya para magkasama tayo ng malinaw. Wang Xiaoyi, maghintay ka pa, kailangan ko ng oras para ayusin ito. Sang AG, 3 buwan na akong naghihintay, hindi na ako pwedeng maghintay pa. Wang Xiaoyi, bakit ka nagmamadali, hindi naman ako tatakbo. Sang AG, mahal kita, gusto kitang makasama araw-araw. Wang Xiaoyi, mahal din kita, pero hindi pa ito ang tamang panahon.
Sa pagkakita nito, muntik ko nang mabitawan ang aking cellphone. Hindi ko akalaing matagal na pala niyang planong makipaghiwalay sa akin. Naghihintay lang siya ng tamang pagkakataon. Ipinagpatuloy ko ang pagbabasa at nakakita pa ako ng mga bagay na mas nakakagulat. Nagpadala ng pera si Sang AG kay Wang Xiaoyi, ibinili siya ng alahas, at pinag-usapan pa nila ang pagbili ng bahay. At si Wang Xiaoyi, ginamit pa ang aming pinagsamang ari-arian para ibili ng regalo si Sang AG. Nag-screenshot ako at itinago ang lahat ng mahahalagang usapan, pagkatapos ay ibinalik ko ang telepono sa pinagkunan nito at humiga sa kama. Tiningnan ko ang babaeng nagtaksil sa akin sa aking tabi, at punong-puno ng magkakahalong emosyon ang aking kalooban. 8 taon ng pagsasama. 5 taon ng kasal, ay basta na lang niya niyurakan ng ganoon kadali. Ngunit hindi ko siya hahayaang makatakas ng madali. Dahil gusto niya ng diborsyo, pagbibigyan ko siya, pero kailangan niyang pagbayaran ang ginawa niya. Simula bukas, bibilisan ko ang pangbolekta ng ebidensya, at magsisimula na rin akong magtanong tungkol sa legal na aspeto ng diborsyo. Sisiguraduhin kong mawawalan siya ng dangal at malalaman niya ang kabayaran ng pagtataksil. Kinabukasan ng maaga. Nag-sick leave ako gamit ang dahilan na masama ang aking pakiramdam. Pagkaalis ni Wang Xiaoyi para pumasok, agad akong nakipag-ugnayan sa isang profesional na abogado sa pamilya. Ang abogado ay si Attorney Zhang, nasa edad na 40, at may malawak na karanasan sa paghawak ng mga kasong pang-mag-asawa. Base sa iyong sinabi, kung mapapatunayan ng malinaw ang panloloko sa kasal, magiging pabor sa iyo ang hatsyan ng ari-arian. Sabi ni Attorney Zhang, ang susi ay ang pagkakaroon ng sapat na ebidensya na tatayo sa korte. Mayroon na akong mga litrato, mga chat, at kasalukuyan ko pang kinokolekta ang mga record ng tawag. Mahusay, pero tandaan ang mga sumusunod. Una, dapat ay legal ang paraan ng pagkuha ng ebidensya. Pangalawa, dapat mapatunayan ang paglilipat ng mga ari-arian sa loob ng kasal. Pangatlo, mas mainam kung mapapatunayan na ang panloloko niya ay nagdulot sa iyo ng pinsalang mental. Binigyan ako ni Attorney Zhang ng detalyadong listahan, kasama na ang mga uri ng ebidensya na kailangang kolektahin at ang mga dapat bantayan. Bukod dito, pinaalalahanan ako ni Attorney Zhang. Bago ang formal na pagsasampa ng kaso, iminumungkahi kong huwag muna siyang biglain at panatilihin ang pakitang taong maayos na pagsasama. Sa ganitong paraan, mas madaling makakuha ng paborableng ebidensya. Tumango ako at sumasang-ayon ito sa aking plano. Pagkaalis sa opisina ng abogado, dumiretso ako sa bangko para suriin ang aming pinagsamang account ni Wang Xiaoyi. Sa record ng huling 3 buwan, tama nga, nakakita ako ng ilang kaduda-dudang gastos. Isang transfer na 20,000 na nakalagay na birthday gift, isang gastos na 5,000 sa tindahan ng alahas. May marami ring gastos sa mamahaling restaurant at hotel, at lahat ng ito ay nangyari noong mga hapon ng araw ng trabaho. Ipinrint ko ang lahat ng record na ito bilang ebidensya ng paglilipat ng ari-arian. Nang hapon, tumawag si Detective Wang. May mahalagang nahanap, mas mabuting pumunta ka rito. Nagmamadali akong pumunta sa kanyang opisina. Iniabot niya sa akin ang isang recording device. Ito ang usapan nila sa loob ng sasakyan kahapon, pakinggan mo. Malinaw ang audio, boses ito ni Wang Xiaoyi at Sang AG. Nagdesisyon na ako, sa susunod na buwan ay kakausapin ko na siya. Boses ito ni Wang Xiaoyi. Talaga? Mabuti naman. Sa wakas ay maaari na tayong magsama. Pero nag-aalala ako na hindi siya papayag agad sa diborsyo dahil mayroon tayong pinagsamang ari-arian. Ayos lang yan, hahatiin ko na lang siya sa kalahati. Tutal mas mataas na ang kita ko kaysa sa kanya ngayon, palihim na akong naglipat ng pera. Inilagay ko sa nanay ko. Matalinong babe, alam ko namang may paraan ka. Kapag natapos ang proseso ng diborsyo, maaari na tayong magsama ng lantaran. Nang marinig ko ito, nag-igting ang aking mga kamao. Hindi lang siya nagtataksil, naglilipat pa siya ng aming pinagsamang pera. At nakaplano na rin ang oras ng diborsyo. Maaari bang gamitin itong recording sa korte? Tanong ko kay Detective Wang. Ito ay kinuha sa pampublikong lugar kaya legal ito. Ipagpatuloy ang pagmamanman, gusto kong malaman kung gaano kalaking pera ang inilipat niya at kung saan niya ito itinago. Masusunod, pag-uwi ko sa bahay, hindi pa tapos sa trabaho si Wang Xiaoyi. Naupo ako sa sala at nag-iisip kung paano ko haharapin ang kanyang pag-amin sa susunod na buwan. Dahil siya ang gustong humingi ng diborsyo. Sasakyan ko ang kanyang plano para isipin niyang nasa kontrol niya ang lahat at sa pinakamahalagang sandali. Ibibigay ko ang nakamamatay na dagok. Gabi na nang umuwi si Wang Xiaoyi. Sabi niya ay may party sila kasama ang mga katrabaho. Bakit parang sunod-sunod ang party niyo? Tanong ko na nagkukunwaring nagmamalasakit. Marami lang kasing gawain sa bangko ngayon, at lahat kami ay stress, kaya nagpapakalma lang kami sa pamamagitan ng pagparty. Sabi niya habang hinuhubad ang kanyang jacket. Sumama rin ba si Emma Sang? Huminto sandali si Wang Xiaoyi.
Sumama siya dahil siya ang aming pinuno kaya dapat lang siyang sumama. Kumusta naman siya? Maayos ba kayong magkatrabaho? Ayos lang naman. Normal na boss lang. Umiwas siya ng tingin at mabilis na naglakad patungong silid tulugan. Sinundan ko siya at nagpatuloy, sa susunod na may event kayo sa bangko. Isama mo ako, gusto ko ring makilala ang mga katrabaho mo. CJ. Hindi natural ang tono ng kanyang boses. Paghiga sa kama sa gabi, sinimulan ko ng pag-isipan ang detalyadong plano ng paghihiganti. Una, bago siya humiling ng diborsyo, sa huling pagkakataon. Gagawin kong magbayad si Sang AG. Kinabukasan, nag-half-day leave ako. Pumunta ako sa bangko para suriin ang personal na account ni Wang Xiaoyi bilang asawa. May karapatan akong tingnan ang impormasyon ng account ng aking kabiyak. Tama nga, ang personal account niya ay may ilang malalaking transaksyon sa loob ng 3 buwan na umaabot ng higit 300,000. Ang perang ito ay inilipat sa isang account na ang pangalan ay Wang Mei na malinaw na account ng kanyang ina. Inimprenta ko ang mga record na ito at idinagdag sa listahan ng ebidensya. Pagbalik ko sa kumpanya ng hapon, nagkunwari akong nagtatrabaho gaya ng dati. Ngunit sa loob ko, naghahanda na ako para sa darating na laban. Pagdating ng gabi, nagulat ako dahil kusa akong inalok ni Wang Xiaoyi na lutuan ng paborito kong red braised pork. Bakit ang sweet mo yata ngayon? Tanong ko. Wala lang, gusto lang kitang tratuhin ng mabuti, sabi niya habang nakangiti. Pero may kakaiba sa kanyang ngiti na hindi ko maintindihan. Habang kumakain, madalas niya akong nilalagyan ng pagkain sa plato. At kusa ring nagkukwento tungkol sa simula ng ating pagsasama. Naaalala mo pa ba ang unang date natin? Sobrang kaba mo noon, hindi ka makapagsalita ng maayos. Siyempre naaalala ko, pareho pa tayong bata noon. Nga, ang bilis ng panahon, ang dami na nating pinagdaanan. May kakaibang emosyon na dumaan sa kanyang mga mata. Alam ko, ito ang paghahanda niya, gusto niyang lumikha ng mga masasayang alaala bago siya humiling ng diborsyo. Para mabawasan ang kanyang konsensya, pero hindi ko ibibigay ang pagkakataong iyon. Xiaoyi, bigla kong hinawakan ang kamay niya, kahit ano pa ang mangyari, sana ay maging tapat tayo sa isa't isa. Bahagyang nanginig ang kanyang kamay. Pwede naman, may itinatago ba ako sa'yo? Mabuti kung ganoon. Binitawan ko ang kanyang kamay at naisip. Malalaman mo rin kung ano ang ibig sabihin ng maging tapat. Pagdating ng weekend, sinabi na naman ni Wang Xiaoyi na mamimili siya kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Hindi ko siya pinigilan, sa halip ay nagkunwari akong suportado. Sige, dapat talaga ay bumili ang mga babae ng magagandang damit. Talaga? Sige, pipili ako ng maigi. Parang nagulat siya. Siyempre. Sabihan mo lang ako kung hindi ka siya ang pera. Pagkaalis ni Wang Xiaoyi, agad akong nakipag-ugnayan sa private investigator. Ngayon din ay dapat makakuha ng mas matibay na ebidensya. 2:00 ng hapon, nagpadala ng mensahe ang private investigator. Nasa kwarto sila 1,518 sa Jinyu Hotel, 1 oras na silang nakapasok. Tiningnan ko ang aking cellphone. Halo-halo ang aking nararamdaman. 3:30, nagpadala ulit ng mensahe ang private investigator. Lumabas na sila, mukhang hindi maganda ang mood ng babae, tila nagkaroon sila ng pagtatalo. Pag-aaway, naging interesado ako. 4:00, natanggap ko ang mga litratong kinuha sa pinangyarihan. Ipinapakita sa mga larawan na sina Wang Xiaoyi at Sang AG ay nagtatalo sa harap ng hotel. Galit na galit ang mukha ni Wang Xiaoyi habang sinusubukan naman siyang pakalmahin ni Sang AG. Sa huling larawan, hinawakan ni Sang AG ang pulso ni Wang Xiaoyi at tinulak siya nito bago umalis ng mag-isa. Interesante, mukhang hindi pala ganoon katatag ang relasyon nila gaya ng iniisip ko. 6:00 ng gabi, umuwi si Wang Xiaoyi na masama ang timpla. Kumusta ang pamimili? Ano ang binili mo? Tanong ko kahit alam ko na ang sagot. Wala naman, ang mahal ng mga bilihin, sagot niya ng walang gana. Bakit? Mukhang masama ang loob mo. Wala lang. Pagod lang ako. Pumasok siya sa silid at malakas na isinara ang pinto. Hindi ako sumunod kundi naghintay lang sa sala. Pagkalipas ng kalahating oras, narinig ko ang ringtone ng telepono sa loob ng kwarto at ang mahinang boses ni Wang Xiaoyi na nakikipag-usap. Tahimik akong lumapit sa pintuan para makinig. Hindi naman iyon ang ibig kong sabihin, pakiramdam ko lang ay masyadong mabilis. Kailangan ko ng oras, huwag mo akong pilitin. Mukhang minamadali siya ni Sang AG na makipaghiwalay. Habang nag-aalangan pa si Wang Xiaoyi, magandang balita ito para sa akin, ang kanilang hidwaan ay maaari kong gamitin. Pagkatapos ng tawag, binuksan ni Wang Xiaoyi ang pinto at lumabas. Medyo mapula ang kanyang mga mata. Asawa ko. Bigla niya akong niyakap. Sabi mo ang pagsasama natin. Nagulat ako sa sinabi niya, nagsisisi na ba siya? Siyempre pwede, basta magsumikap tayong dalawa, hinaplos ko ang kanyang likod. May nangyari ba? Wala, bigla ko lang naisip. Na masarap din palang mamuhay ng payapa.
Ngumisi ako sa aking sarili, ngayon mo lang ba naisip na masarap ang payapang buhay? Noong nagtataksil ka, bakit hindi mo naisip iyon? Pero sa labas, nagkunwari pa rin akong naantig, Xiaoyi, sa tingin ko rin ay dapat nating mas pahalagahan ang isa't isa. Yenen, niyakap niya ako ng mahigpit, magsimula kaya tayong muli. CJ, gabing iyon, kusa akong nilambing ni Wang Xiaoyi. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 3 buwan, ngunit wala akong naramdamang ligaya, kundi pandidiri lang. Ano ba ang tingin niya sa akin? Isang reserbang maaari niyang tawagin kahit kailan. Kinabukasan, natanggap ko ang detalyadong ulat mula kay Detective Wang. Ipinapakita ng ulat na kahapon, sina Wang Xiaoyi at Sang Eiji ay nagkaroon nga ng pagtatalo. Pinilit ni Sang Eiji si Wang Xiaoyi na agad na humingi ng diborsyo. Ngunit sa tingin ni Wang Xiaoyi ay hindi pa tamang panahon at tila nag-aalangan ang babae sa relasyong ito. Suri ni Detective Wang, iminumungkahi niyang bigyan ng sapat na pressure ang panig na ito para lalong sumidhi ang hidwaan nila. Pressure, nag-isip ako, mukhang pwedeng subukan. Nitong hapon, sinadya kong padalhan si Wang Xiaoyi ng mensahe, mahal. Manood tayo ng scene mamayang gabi, gaya ng dati. Agad. Sumagot siya, sige, ikaw na ang mag-book ng ticket. Gabi, nanood kami ng isang pelikulang romansa. Paglabas ng sinehan, hinawakan ko ang kamay niya at naglakad-lakad ng mabagal sa kalye. Xiaoyi, pakiramdam ko ay mas maayos na ang relasyon natin kamakailan. Nga, ganoon din ang pakiramdam ko. Sa totoo lang, gusto ko na sanang sabihin sa'yo. Alam ko na malaki ang pressure sa trabaho kaya baka napabayaan ko ang nararamdaman mo, mas bibigyan na kita ng atensyon simula ngayon. Tumahimik sandali si Wang Xiaoyi, saka nagsabi, asawa ko. Kung ang ibig kong sabihin ay kung may nagawa akong mali sa'yo, mapapatawad mo ba ako? Bumilis ang tibok ng puso ko, magtatapat na ba siya? Anong klaseng pagkakamali? Nagkunwari akong walang alam, iyon ay hayaan mo na, wala lang iyon. Nagbago ulit ang isip niya. Xiaoyi, walang dapat itago sa ating dalawa. Kung may problema ka, sabihin mo sa akin, haharapin natin ng magkasama. Wala talaga. Nagtatanong lang naman ako. Mukhang hindi pa rin siya lakas ng loob na magtapat, pero normal lang yon. Dahil nasa gitna siya ng alanganin. Pag-uwi sa bahay, kusa kong iminungkahi. Paano kung iparenovate natin ang bahay? Para magkaroon ng bagong paligid at magsimulang muli. Renovate, mukhang kinabahan si Wang Xiaoyi, hindi ba masyadong magulo ang mag-renovate ngayon? Hindi naman, sa tingin ko pagkatapos ng maraming taon nating paninirahan dito, kailangan na talagang magpalit ng estilo. Pero napakataas ng gasto sa renovation. Hindi problema ang pera, sapat ang ipon natin. Pumangit ang mukha ni Wang Xiaoyi. Siyempre ayaw niyang gumastos kami para sa renovation dahil nagpaplano siyang magdiborsyo at maghati sa ari-arian. Sa tingin ko ay maayos pa naman ang bahay natin, hindi na kailangan ng renovation, sabi niya. Sige na nga, kung ayaw mo, hayaan na lang natin. Nagkunwari akong medyo dismayado. Sa totoo lang, wala naman talaga akong balak na mag-renovate, gusto ko lang subukan ang reaksyon niya. Tama nga. Ang nasa isip niya ngayon ay ang diborsyo. Nitong mga susunod na araw, ipinagpatuloy ko ang pagganap bilang mapagmahal na asawa. Paminsan-minsan ay nagmumungkahi ako ng mga bagay para mapabuti ang relasyon o gumastos ng pera, na laging tinatanggihan ni Wang Xiaoyi sa iba't ibang dahilan. Lalong bumigat ang pakiramdam ng pagkakasala niya. Kasabay nito, patuloy na binabantayan ni Detective Wang ang komunikasyon nila ni Sang Eiji. Ayon sa ulat, nagsisimulang mawalan ng pasensya si Sang Eiji kay Wang Xiaoyi. At kapansin-pansing bumaba ang dalas ng kanilang pag-uusap. Mukhang naging epektibo ang estratehiya ko. Habang nag-aalangan si Wang Xiaoyi, mas lalong nagdududa si Sang Eiji na hindi siya maaasahan, at habang naiipit si Wang Xiaoyi sa gitna, lalong lumalaki ang pressure sa kanya. Ito ang epektong gusto ko. Hindi na malayan pagdating ng katapusan ng Abril, ayon sa napakinggan kong usapan. Balak sana ni Wang Xiaoyi na makipagkomprontasyon sa akin ngayong buwan, pero katapusan na ng buwan, wala pa rin siyang ginagawa. Gusto mong bumalik? Babalik ka agad? Biyernes ng gabi, nagdesisyon akong kumilos. Xiaoyi, mag-usap tayo. Pagkatapos naming maghapunan, seryoso kong sinabi. Pag-usapan ng ano, medyo kinakabahan siya. Pakiramdam ko ay may itinatago ka sa akin kamakailan. Namutla agad ang mukha ni Wang Xiaoyi, wala ano naman ang itatago ko sa'yo? Sigurado ka? Tumingin ako ng diretsyo sa mga mata niya, gusto ko sanang maging matapat tayo sa isa't isa. Wala talaga akong itinatago sa'yo. Nanginginig ng bahagya ang boses niya. Kung ganoon, tatanungin na kita ng diretsahan. Huminga ako ng malalim, may iba ka bang lalaki? Ano? Napasigaw si Wang Xiaoyi, paano mo ako paghihinalaan ng ganyan? Hindi ako naghihinala, kinukumpirma ko lang. Inilabas ko ang aking cellphone. Gusto mo bang makita ang mga larawang ito? Nang makita ni Wang Xiaoyi ang mga larawan sa screen ng cellphone, natulala siya.
Iyon ay mga larawan nila ni Sang AG sa labas ng hotel. Ang mga larawang iyon ang nagpatigil sa kanya at hindi siya makapagsalita. Ano ito? Ipaliwanag mo. Kalmado ang boses ko. Ngunit sa loob ko ay may malakas na bagyo. Kaya ko itong ipaliwanag, ipapaliwanag. Napangisi ako ng mapait. Ipaliwanag mo kung ano ang ginawa ninyo ng inyong manager Sang sa hotel. Ipaliwanag mo kung bakit mo ako niloko na nag-shopping ka lang. Tuluyang gumuho ang mundo ni Wang Xiaoyi. Naupo siya sa sofa at humagulgol. Patawad, patawad. Hindi ko sinasadya, hindi ko sinasadya. Itinaas ko ang boses ko. Ang pakikipag-date ay hindi rin sinasadya. Hindi ko rin alam kung bakit, basta parang nakasaniban lang ako ng masamang espiritu. Nakasaniban ng masamang espiritu. Ipinakita ko sa kanya ang iba pang mga larawan. Ito ba ang tawag mo sa nakasaniban ng masamang espiritu? 3 buwan na kayong magkasama. Nang makita ang mas marami pang larawan, lalong humagulgol si Wang Xiaoyi. Matagal mo na pala akong minamanmanan. Kung hindi kita babantayan, paano ko malalaman na pinagtataksilan ako ng asawa ko? Patawad, patawad talaga, alam kong nagkamali ako, alam kong nagkamali ako. Inilabas ko ang bank statement, ano naman ang paliwanag mo rito? Inilipat mo ang mahigit 300,000 sa account ng nanay mo. Nang makita ni Wang Xiaoyi ang bank record, lalong namutla ang kanyang mukha. Ibinigay ko sa kanya ang cellphone. Tignan mo ang chat history niyo ni Sang AG, tignan mo kung paano ninyo pinaplano ang diborsyo at paghahati ng ari-arian. Nang makita ang chat history, tuluyang nawala ng pag-asa si Wang Xiaoyi, alam niyang nabunyag na ang lahat. Wang Yongsen, huwag mong banggitin ang pangalan ko. Malamig kong sabi, wala kang karapatan. Alam ko talagang nagkamali ako, magsimula ulit tayo, pwede ba? Puputulin ko na ang relasyon ko sa kanya. Magsimula ulit tayo. Magsimula ulit, tumayo ako. Akala mo ba laro lang ang pagsasama? Kung gusto mong simulan ay sisimulan, kung gusto mong tapusin ay tatapusin. Hindi, taos-puso ang pagsisisi ko. Nitong mga nakaraang araw ay iniisip ko ang relasyon natin, napagtanto kong mahal pa rin kita. Mahal mo ako. Napangisi ako, mahal mo ako habang nakikipagtalik ka sa ibang lalaki. Mahal mo ako habang inililipat mo ang pinagsamahan nating ari-arian. Nalito lang ako noon, nangangako ako sa susunod. Hindi na maulit, nangangako. Umiling ako. Walang halaga ang pangako mo. Lumuhod si Wang Xiaoyi sa sahig at niyakap ang mga binti ko, parang awa mo na. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon, ang dami na nating pinagsamahan sa loob ng maraming taon, hindi pwedeng matapos na lang ng ganito. Hindi pwedeng matapos. Inalis ko ang mga kamay niya sa akin, ikaw ang unang pumili na tapusin ito. Hindi ko naisip na tapusin ang relasyon natin. Kung ganoon, bakit niyo pinag-uusapan ni Sang AG ang diborsyo? Hindi na makapagsalita si Wang Xiaoyi sa pag-iyak. Tinitigan ko siya, ang babaeng ito. 3 buwan ang nakalilipas ay pinag-uusapan pa nila ng ibang lalaki kung paano hahatiin ang ari-arian ko, pero ngayon ay nakaluhod sa harap ko para humingi ng tawad. Wang Xiaoyi, maghiwalay na tayo. Kalmado kong sabi. Hindi, parang awa mo na, huwag, alam kong nagkamali talaga ako. Diborsyo ang pinakamagandang desisyon. Tumalikod ako at naglakad patungong silid. Matulog ka sa guest room mamayang gabi, bukas ay asikasuhin na natin ang mga papeles. Wang Yongsen. Sigaw ni Wang Xiaoyi mula sa likuran, hindi mo magagawa ito sa akin. Tumigil ako sa paglakad. Lumingon ako sa kanya, ano bang ginawa ko sa'yo? Ikaw ang naunang magtaksil sa ating pagsasama. Hindi ako pero 5 tayong taong nagsama. 5 taong pagsasama. Napangisi ako, noong nakikipagtalik ka sa ibang lalaki, naisip mo ba ang 5 taong pagsasamang iyon? Lalong nasaktan si Wang Xiaoyi sa sinabi ko, ngunit wala akong naramdamang awa. 5 taon ng pag-aasawa, 8 taon ng relasyon, winasak niya lang ng ganoon kadali. Ngayong mahalaga na ang relasyon, nagising ka na. Huli na ang lahat, kinabukasan ng umaga. Kinontak ko na si Attorney Zhang. Maayos ang takbo ng lahat, kailangan ko nang maghain ng demanda para sa diborsyo sa lalong madaling panahon. Kumpleto na ba ang lahat ng ebidensya? Tanong ni Attorney Zhang. Kumpleto na. Mga larawan, chat history, record ng mga tawag. Record ng paglilipat ng pera, lahat ay naroon. Mahusay. Kung gayon ay maihahanda na natin ngayon ang demanda. Gusto kong umalis siya nang walang dala. Ang mga sinabi ni Attorney Zhang ay nagpagaan sa pakiramdam ko. Pagkatapos ibaba ang telepono, umuwi ako. Nakita kong naghihintay pa rin si Wang Xiaoyi sa sala. Hindi siya nakatulog ng buong gabi, namumugto ang kanyang mga mata. At mukhang napakapayat at nanghihina. Wang Yongsen, wala na ba talagang pag-asa na maayos pa ito? Tanong niya nang makita ako. Wala na. Naupo ako sa harap niya. Nakontak ko na ang aking abogado, handa na akong maghain ng demanda para sa diborsyo. Demanda? Nanlaki ang mga mata ni Wang Xiaoyi, ibubunyag mo ang lahat ng ito sa korte. Gusto kong malaman ng lahat ang ginawa mo. Hindi pakiusap, huwag mong gawin yan. Paano na ako haharap sa ibang tao? Dapat mo nang inasahan ang araw na ito. Malamig kong sinabi.
Ang pagtataksil ay may katumbas na kabayaran. Kung ganoon paano ang hasyan sa ari-arian, sakim niyang tanong. Ano sa tingin mo? Umisi ako, nagtaksil ka. At naglipat ng ari-arian, sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka pang humati sa ating conjugal property? Pero may trabaho rin ako, nag-ambag din ako. Ang ambag mo? Inilabas ko ang mga records ng bangko, ang ambag mo ay ang paglilipat ng pera natin sa account ng nanay mo. Walang masabi si Wang Xiaoyi. Tinanong ko siyang muli sa huling pagkakataon, habang seryoso siyang tinitignan. Nasaan ang 300,000 yuan na yon? Nasa nanay ko. Ibalik mo lahat ngayong araw, kundi ay kakasuhan kita ng pagnanakaw. Pagnanakaw, sigaw ni Wang Xiaoyi, iyon ay conjugal property natin. Ang conjugal property ay nangangailangan ng pahintulot ng 2 panig bago galawin, ang paglipat mo nito ng palihim. Ay itinuturing na pagnanakaw. Medyo exaggerated ito, pero kailangan ko siyang bigyan ng pressure. Tatawagan ko na si nanay. Hindi mamaya kundi ngayon din eh. Tumawag ka sa harapan ko. Nangangatog na kinuha ni Wang Xiaoyi ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang ina. Naibalik mo yung perang binigay ko sa'yo, ilipat mo na ngayon, huwag mo nang itanong kung bakit, bilisan mo. Pagkalipas ng 10 minuto, nakatanggap ako ng bank alert, pumasok na ang buong 300,000. Mabuti. Tumango ako, ngayon pag-usapan naman natin si Sang AG. Si Sang AG. Kinakabahang tumingin sa akin si Wang Xiaoyi. Ano ang gagawin mo sa kanya? Gusto ko lang na malaman niya na ang pagsira sa pamilya ng iba ay may katumbas na bayad. Pakiusap, huwag mo siyang idamay, kasalanan ko ang lahat ng ito. Pero wala siyang kinalaman. Walang kinalaman. Umisi ako. Hindi tutunog ang palakpak kung isang kamay lang ang gagamitin. Alam niyang may asawa ka pero niligawan ka pa rin niya, kaya dapat niyang harapin ang kahihinatnan. Ano ba ang gusto mong mangyari? Hindi mo na kailangang malaman iyon. Sa totoo lang, hindi ko pa naiisip kung paano ko haharapin si Sang AG. Pero kailangan ko siyang pagbayarin. Hapon na nang pumunta ako sa bangko para malaman ang sitwasyon ni Sang AG doon. Sa pamamagitan ng isang kaibigang nagtatrabaho sa bangko, nalaman ko ang performance ni Sang AG. May kakayahan naman siya. Pero questionable ang pagkatao. Sabi ng kaibigan ko, balita ko, magulo ang pribadong buhay niya. Ang nakaraang diborsyo niya ay dahil din sa pambababae. May policy ba ang bangko tungkol sa pribadong buhay ng mga empleyado? Siyempre mayroon. Lalo na sa mga nasa management, kung may problema sa moralidad at naapektuhan ang imahe ng bangko, ay maaaring tanggalin ang kanilang kontrata. May plano na ako. Pag-uwi ko sa bahay ng gabi, naghihintay pa rin si Wang Xiaoyi. Wang Yongsen, may gusto akong itanong sa'yo. Maingat niyang sinabi, ano yon? Kung mapapatunayan ko sa'yo na tunay akong nagsisisi, pwede mo ba akong patawarin? Tinitigan ko siya at natawa na lang sa aking isipan. Sa puntong ito, umaasa pa rin siya na mapapatawad ko. Wang Xiaoyi, may mga bagay na hindi na mapapatawad. Mahinahon kong sabi, parang basag na baso. Na hindi mo na pwedeng buuin muli, pero ang damdamin ay pwedeng ayusin. Ayusin? Umiling ako, sa tingin mo ba ay makakatulog pa ako tuwing gabi habang iniisip ang mga ginawa mo kasama ang ibang lalaki? Natigilan si Wang Xiaoyi sa aking sinabi. At isa pa. Pagpapatuloy ko, sa tingin mo ba ay kaya pa kitang pagkatiwalaan? Kahit hindi tayo maghiwalay. Dududahan na kita araw-araw, baka may iba ka na namang ginagawa sa labas. Hahayaan kitang bantayan ako. Bantayan? Ngumisi ako, hindi asawang kailangang bantayan ang kailangan ko. Ang gusto ko ay isang tapat na asawa. Magiging tapat ako, nangangako ako. Walang halaga ang sumpa mo. Tumayo ako, bukas ng 10:00 ng umaga, pupunta tayo sa Civil Affairs Bureau. Hindi ako sasama. Biglang sabi ni Wang Xiaoyi, hindi sasama. Tinitigan ko siya, hindi ako papayag na maghiwalay tayo. May bakas ng determinasyon sa kanyang mga mata. Kaso mo ako kung gusto mo, hindi ako kusa na makikipaghiwalay. Hindi ko inaasahan na sasabihin niya yon. Bakit? Dahil mahal pa rin kita, at dahil ayaw kong mawala ang pamilyang ito. Ngayon mo lang nalamang mahal mo ako. Ngayon mo lang nalaman ang halaga ng pamilya. Matagal ko nang alam, sadyang-sadyang naligaw lang ako ng landas. Tinitigan ko siya, puno ng iba't ibang emosyon ang aking damdamin. Kung maibabalik lang ang oras. Kung hindi siya nagtaksil, marahil ay kaya pa nating magsimulang muli. Pero walang kung. Kung ganun, magkita na lang tayo sa korte, sabi ko, sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ang ginawa mo. Pagkasabi nito, tumalikod ako at naglakad patungo sa silid tulugan, ang digmaang ito. Ay nagsisimula pa lamang. Kinabukasan, pumunta ako sa law firm. Upang formal na isampa ang petisyon para sa diborsyo. Binasa ni Attorney Zhang ang lahat ng ebidensyang inihanda ko at tumango ng may kasiyahan. Ang mga ebidensyang ito ay napakalinaw, sapat na upang matiyak na hawak mo ang bentahe sa loob ng korte. Gaano katagal bago lumabas ang resulta? Kung hindi makikipagtulungan ng panig, maaaring tumagal ito ng 3 hanggang 6 na buwan.
Ngunit batay sa dami ng ebidensya, naniniwala akong papanigan ng hukom ang iyong kahilingan. Kung ganun, simulan na natin. Pag-alis ko sa law firm, dumiretso ako sa bangkong pinagtatrabahuhan ni Sang AG. Hindi ako direktang lumapit sa kanya, sa halip ay kinausap ko ang kanyang nakakataas na opisyal. Magandang araw. Mula ako sa Departamento ng Inspeksyon ng City Government, nais ko lang alamin ang sitwasyon ni Deputy Bank Manager Sang AG. Nagpakita ako ng Peking A, seryosong tinanggap ng opisyal ang aking pagdating. May problema ba si Deputy Manager Sang? May natanggap kaming ulat na magulo ang kanyang personal na buhay. Nakikialam sa pamilya ng iba at kailangan naming beripikahin ang sitwasyon. Biglang sumeryoso ang mukha ng opisyal. May mga naririnig niya kaming bulong-bulungan tungkol dyan pero wala kaming matibay na ebidensya. May dala akong mga dokumento. Maaari niyong tingnan. Iniabot ko sa kanya ang mga kopya ng ebidensyang inayos ko. Pagkatapos basahin ng opisyal, naging napakapangit ng kanyang mukha. Kung totoo ang lahat ng ito, napakaseryoso nito. Nais naming makipagtulungan kayo sa investigasyon, tutal ang dangal ng mga empleyado. Ay nakasalalay sa reputasyon ng bangko. Siyempre, makikipagtulungan kami. Napakadelikado ng pagpapanggap na ito, pero kailangan kong pagbayarin si Sang AG. Paghapon, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Detective Wang, ipinatawag si Sang AG ng kanyang mga boss at mukhang napakaseryoso ng usapan. Mabuti, nagsisimula ng gumana ang plano ko. Pag-uwi ko sa bahay sa gabi, nakaupo si Wang Xiaoyi sa sala at naghihintay sa akin. May hawak siyang dokumento, tumayo siya nang makita ako. Ano ito? Tiningnan ko ang hawak niyang dokumento, isang subpoena mula sa korte. Kalmado ang kanyang boses. Pinadalhan nila ako ng notice na magkakaroon ng pagdinig sa susunod na linggo, gaya ng inaasahan. Naupo ako sa sofa. Nakapagdesisyon ka na ba kung paano mo ito haharapin, Wang Yongsen? Umupo si Wang Xiaoyi sa harap ko. Pakiusap, huling pagkakataon na ito, wala na ba talaga tayong magagawa para maayos ito? Ano sa tingin mo? Alam kong nagkamali ako, alam kong nasaktan kita. Pero ang 5 taon nating pagsasama, kailangan ba talagang masira dahil lang sa isang pagkakamali ko? Isang pagkakamali. Umisi ako, ang 3 buwang affair ay tinatawag mong isang pagkakamali. Nawala lang ako sa sarili ko noon, pero tuluyan ko na siyang hiniwalayan ngayon. Hiniwalayan? Inilabas ko ang aking telepono, kinuhanan ng litrato ni Detective Wang ang pagkikita ninyo sa coffee shop kanina. Ito ba ang tinatawag mong paghihiwalay? Nang makita ni Wang Xiaoyi ang litrato, biglang namutla ang kanyang mukha. Iyon ay dahil hinanap niya ako, gusto ko lang sabihin sa kanya ang lahat. Sabihin ang alin? Na gusto ko na siyang hiwalayan, na gusto ko nang bumalik sa pamilya natin. Tapos, pumayag siya. Tumahimik sandali si Wang Xiaoyi at sinabing. Nagalit siya, sinabi niyang pinaglalaruan ko lang daw ang damdamin niya. Tapos pinagbantaan niya ako na ipapaalam niya sa iyo ang tungkol sa atin. Natigilan ako. Hindi ko inaasahang may ganoong anggulo. Pinagbantaan ka niya. Sabi niya kung hihiwalayan ko siya, ipapadala niya sa iyo ang mga chat history at litrato natin. Kaya ka nakipagkita sa kanya kanina ay para makiusap na huwag sabihin sa akin. Tumango si Wang Xiaoyi. Pero huli na ang lahat, alam mo na. Komplikado ang nararamdaman ko, pala ang pag-aalinlangan ni Wang Xiaoyi nitong mga nakaraang araw, bukod sa pag-aalinlangan sa ating relasyon, ay dahil din sa mga pananakot ni Sang AG. Pero hindi nito mababago ang anumang bagay, kahit na ganun. Hindi nito mababago ang katotohanang nagtaksil ka. Sabi ko, alam kong hindi ako nagpapaliwanag para sa sarili ko. Gusto ko lang malaman mo na bukal sa loob ko ang bumalik sa ating pamilya. Huli na. Bakit huli na? Hanggat nagsisikap tayong dalawa, may pag-asa pa. Wang Xiaoyi, alam mo ba kung paano ko nilagpasan ang mga panahong ito? Tiningnan ko siya. Gabi-gabi akong hindi makatulog, paulit-ulit na pumapasok sa isip ko ang mga eksenang kasama mo siya. Araw-araw kong iniisip, bakit kailangang pagtaksilan ako ng aking asawa? May pagkukulang ba ako? Habang nakikinig si Wang Xiaoyi, muling pumatak ang kanyang mga luha. Naisip ko ring patawarin ka. Naisip kong magsimulang muli, pero alam mo ba, sa tuwing nakikita kita, naaalala ko ang mga larawang iyon, naaalala ko ang mga chat niyo, hindi ko malimutan. At hindi ko mapapatawad. Lilipas din ang lahat sa paglipas ng panahon. Hindi mangyayari yan. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Ayaw talaga kitang mawala. Dapat noon mo pa inisip ang kahihinatnan niyan. Kung hahayaan kong maparusahan si Sang AG, mapapatawad mo ba ako? Tiningnan ko siya, medyo nagulat ako, ano ang ibig mong sabihin? Maaari kitang tulungan laban sa kanya, maaari akong tumestigo na siya ang nangakit sa akin. Gusto mo siyang palabasing may sala. Hindi ito paninira, ito ang katotohanan, siya talaga ang nagkusa na ligawan ako. Nanahimik ako sandali. Totoo, kung papayag si Wang Xiaoyi na makipagtulungan.
Mas mapapadali ang pagganti ko kay Sang AG, pero kung gagawin ko ito, para ko na ring hinayaang pagtaksilan niya ang kanyang kasintahan para lang makuha ako. Ang babaeng tulad nito, mapagkakatiwalaan ko pa ba? Hindi na kailangan, sabi ko sa huli. May sarili akong paraan para harapin siya. Paano naman ako? Hindi mo ba talaga mabibigyan ng pagkakataon ang sarili mo? Ang pagkakataon ay para lang sa mga taong karapat-dapat. Tumayo ako, hindi ka karapat-dapat. Pagkasabi nito, naglakad ako patungo sa silid tulugan, at iniwan si Wang Xiaoyi na mag-isa. Sa sala habang nagdurusa, alam kong napakawalang awa ng mga salita ko, pero ito ang realidad. Ang pagtataksil ay pagtataksil, walang dahilan, at walang kapatawaran. Pagkalipas ng isang linggo, formal na nagsimula ang paglilitis ng diborsyo. Suot ang aking pinakapormal na Amerikana. Dala ang lahat ng ebidensya, humarap ako sa hukuman. Dumating din si Wang Xiaoyi. Kumuha siya ng abogado, mukhang gusto niyang ipaglaban ang kanyang karapatan. Ang hukom ay isang taong mukhang seryoso. Ngayon ay sinisimulan na ang paglilitis sa kasong diborsyo ni Wang Yongzhen at Wang Xiaoyi. Pag-anunsyo ng hukom, unang nagsalita ang abogado kong si Zhang, detalyadong inilahad ang katotohanan ng pagtataksil ni Wang Xiaoyi sa loob ng kasal at ang paglilipat ng mga ari-arian, at isinumite ang lahat ng ebidensya. Sinubukan siyang ipagtanggol ng abogado ni Wang Xiaoyi na nagsasabing ito ay isang panandaliang pagkakamali lamang sa damdamin. At umaasang bibigyan sila ng hukom ng pagkakataong magkabalikan. Ngunit nang ipakita ni Atty. Zhang ang mga larawan at mga chat, nagkagulo ang buong korte. Sinuri ng mabuti ng hukom ang lahat ng ebidensya. Habang lalong sumiseryoso ang kanyang mukha, inaamin ba ng nasasakdal ang mga paratang ng nagrereklamo? Tanong ng hukom kay Wang Xiaoyi. Tumayo si Wang Xiaoyi nang angatog ang boses na nagsabing, "Inaamin kong nagkamali ako pero umaasa ako na mabibigyan ng pagkakataon. Intindihin mo, ang kasal ay hindi laro." Seryosong sinabi ng hukom, kapag nasira ang tiwala, mahirap na itong ibalik. Sumunod ang diskusyon tungkol sa paghahati ng mga ari-arian. Iminungkahi ni Atty. Zhang na dahil sa pagkakamali ni Wang Xiaoyi, dapat na siyang magbitiw sa anumang hiling sa kanilang pinagsamang ari-arian. Tumutol ang abogado ni Wang Xiaoyi na naniniwalang kahit na siya ang may mali, may karapatan pa rin siyang makakuha ng bahagi ng ari-arian. Nagpatuloy ang argumento sa loob ng isang oras, hanggang sa mag-anunsyo ang hukom ng recess at maglalabas ng desisyon pagkalipas ng isang linggo. Paglabas ng korte, hinabol ako ni Wang Xiaoyi. "Wang Yongzhen, sandali, ano pa ang kailangan mo?" Huminto ako sa paglalakad. "Gusto ko lang sabihin ang huling mga salita sa'yo." Tiningnan ko ang oras at tumango. Naupo kami sa isang kapihan malapit sa korte. "Alam kong galit ka sa akin." Simula ni Wang Xiaoyi, alam ko ring imposible na tayong magsimulang muli, di ba? Mabuti kung alam mo, pero gusto ko lang malaman mo. Marami akong naisip nitong mga nakaraang araw, at natuklasan kong mahal pala kita, mas mahal kaysa sa inakala ko. Tiningnan ko siya ng malamig nang hindi nagsasalita. "Siguro hindi ka naniniwala. Pero totoo ito. Noong kasama ko si Sang AG, palagi kitang naiisip. Naaalala ko noong una tayong nagkakilala, at ang magagandang panahong ginugol natin ng magkasama. Ano ang punto ng pagsasabi ng mga ito ngayon? Alam ko na walang saysay, gusto ko lang malaman mo na ang mawala ka ang pinagsisihan ko ng husto sa buhay ko. Wala nang silbi ang pagsisisi. Alam ko." Pinunasan ni Wang Xiaoyi ang kanyang mga luha, "Gusto ko lang ding sabihin sa'yo. Tinanggal na sa kontrata si Sang AG sa bangko." Nagkunwari akong nagulat, "Ganoon ba?" Sinabi ng bangko na magulo ang kanyang personal na buhay at naapektuhan nito ang imahe ng bangko. Bagay lang sa kanya. Sa tingin ko, ito na rin ang paraan ko para makabawi sa'yo. Hindi ako tumugon. Sa huli, may hihilingin sana ako sa'yo. Ano yon? Kung pagdedesisyonan ng hukom ang diborsyo, sana ay makapag-iwan ako ng ilang litrato at alaala. Hindi naman ari-arian, kundi mga alaala lang natin, naisip ko lang. Tumango ako, "Sige, salamat sa'yo." Kalahating oras kaming naupo sa coffee shop at halos puro katahimikan lang hanggang sa huli. Tumayo ako para umalis. "Wang Yongzhen," tawag sa akin ni Wang Xiaoyi. "Ano pa ba?" Gusto ko lang humingi ng tawad, taos pusong paghingi ng tawad. Narinig ko yon, at pati na rin ang medyo paos niyang boses. "Sana ay makahanap ka ng babaeng tunay na magmamahal sa iyo at hindi ka pagtataksilan." Tumingin ako sa kanya. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko. Ang babaeng ito na dati ay ang taong pinakamahal ko, ngayon ay isa na lamang estranghero. "Gagawin ko," sabi ko at naglakad palayo. Paglabas ng coffee shop, nakaramdam ako ng gaan. Ang pagsasamang ito magtatapos na rin sa wakas. Pagkalipas ng isang linggo, naglabas ng hatol ang korte. Pinahintulutan ang diborsyo. Dahil si Wang Xiaoyi ang may kasalanan, maliit na bahagi lang ng ari-arian ang nakuha niya. Ang bahay, sasakyan, at karamihan ng ipon ay napunta sa akin.
Pagkatapos ng hatol, nakita ko si Wang Xiaoyi na umiiyak ng husto pero wala akong naramdamang awa. Iyan ang kapalit ng pagtataksil. Matapos ang mga papeles ng diborsyo, nakaramdam ako ng kakaibang gaan. Bagamat masakit ang pagtatapos ng pagsasamang ito, kahit papaano ay bawi ko na ang aking kalayaan. Lumayas na si Wang Xiaoyi sa bahay namin. Sabi nila ay bumalik siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Narinig ko sa kaibigan ko na hindi maganda ang lagay niya ngayon. Naapektuhan din ang trabaho niya pero wala na akong pakialam doon. Ang kinahinatnan ni Sang AG ay mas malala pa sa inaakala ko. Hindi lang siya tinanggal ng bangko, kundi dahil sa pangangaliwa sa pamilya ng iba, naging usap-usapan din siya sa loob ng banking industry. Halos imposible na para sa kanya ang makahanap ng desenteng trabaho. Sinabi sa akin ng private investigator na sinusubukan ni Sang AG na kontakin si Wang Xiaoyi kamakailan. Pero iniiwasan siya ni Wang Xiaoyi. Mukhang ang lalaking nangakong makakasama niya ay tumatakas din kapag may kinakaharap na pagsubok. Iyan ang kapalit ng pakikiapid, hindi lang nawala ang orihinal na relasyon. Kundi pati ang pagmamahalan ay peke pala. Pagkalipas ng kalahating taon, nakilala ko ang isang babae sa tulong ng isang kaibigan. Suking ang pangalan niya, 5 taon siyang mas bata kay Wang Xiaoyi, at galing sa pag-aaral sa ibang bansa. Nagtatrabaho siya sa isang foreign firm. Napakabait at napakasimple ni Suking. Sa piling niya, naramdaman ko ang matagal ko nang hindi nararamdamang seguridad. 1 taon ang nakalipas. Nag-engage na kami. Sa seremonya ng engagement, nakita ko ang maraming lumang kaibigan. Masaya ang lahat para sa akin dahil nakapagsimula akong muli. Wang Yongsen, mas masaya ka na tingnan ngayon kaysa noon. Sabi ng isang kaibigan, mahalagang mahanap ang tamang tao. Sagot ko nang nakangiti. Pagkatapos ng seremonya, may natanggap akong estrangherong text message. Binabati kita sa paghahanap ng tunay na kaligayahan. Hindi ko kilala ang numero pero sinasabi ng intuition ko. Galing ito kay Wang Xiaoyi. Hindi ako sumagot at binura ko na lang agad ang mensahe. Hayaan na nating lumipas ang nakaraan, ayaw ko na ng anumang koneksyon. 2 taon ang lumipas. Nagpakasal na kami ni Suking. Ingrande ang kasal at maraming kamag-anak at kaibigan ang dumalo. Habang nakatayo sa venue ng kasal, naramdaman ko ang hindi maipaliwanag na saya at katuparan. Sa pagkakataong ito, naniniwala akong nahanap ko na ang taong karapat-dapat paglaanan ng habang buhay. Masaya ang buhay may asawa. Si Suking ay mapagmahal na asawa. Hindi kami nag-aaway at lahat ng bagay ay napag-uusapan namin ng tapat. Minsan ay naiisip ko si Wang Xiaoyi at ang masakit na karanasan noon pero hindi na ako galit. Hindi na rin ako nasasaktan. Bagamat masakit ang karanasang iyon, naging dahilan din ito ng paglago ko. Naging mas marunong akong magpahalaga sa tunay na pagmamahalan. 3 taon ang nakalipas, nagkaroon na kami ng unang anak. Sa pagtingin ko sa sanggol sa aking mga braso, naramdaman ko ang tunay na kaligayahan. Ito ang buhay na tunay kong gusto. Isang tapat na asawa, isang mapagkalingang tahanan, at isang napakagandang anak. Tungkol naman kay Wang Xiaoyi, narinig ko na nag-asawa rin siya uli, sa isang ordinaryong kawani ng gobyerno. Sana ay natuto siya sa kanyang aral at huwag nang ulitin ang pagkakamali. Ang bawat isa ay may karapatang pumili. At dapat ding pasanin ang bunga ng sariling desisyon. Ako ngayon ay nakalagpas na ng tuluyan sa madilim na yugtong iyon. Hawak ko na ang tunay na kaligayahan.